Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Ali. Kuya E, isa po akong half Indonesian, half Filipino. Ang tatay ko po ay isang Indo, pero isang taon lang po ay nasa Pilipinas na ako. Siguro Kuya E, isa rin ako sa mga nauna mong subscribers mula sa dati mo pang channel. Nakakatuwa lang na up to now, kahit bihira akong makapakinig ay existing pa rin ang channel mo. Kuya E, ang kwento ko po ay patungkol po sa unang lalaking inibig ko. Noon pa man ay alam ko na po Kuya E na iba yung hanap ko. Kahit na nung umpisa ay nagkakaroon naman ako ng girlfriend. Moreno po ako Kuya E at naman ako po ang itsura ko sa tatay kong morenong gwapo kung tawagin ng mga tita ko. Sabi nila maganda raw ang mata ko at nangungusap na siyang laging napapansin sa akin ng mga babae. College po ako nang unang magkaroon ako ng pagkagusto sa kapwa ko. Ito po ay sa panahong may kapitbahay kaming isang nursing student, si Tony. Si Tony naman po ay maputi, Kuya E, at maganda ang katawan, bagamat di naman po siya yung may abs na tinatawag. Lagi kami nagkakasabay ni Tony sa lakaran, kaya naman tila ba nasanay na rin akong makausap siya. Unti-unti, Kuya E, alam ko naman na si Tony ay straight. Akala ko lang pala yun, Kuya E. Kasi kung magkwento si Tony tungkol sa mga babae at mga escapade niya, hindi mo mababasang may iba pala siyang pagkatao. Hanggang sa one time ay nalasing ito at minsan kami magkayang mag-inom. Kaming dalawa lang sa isang sulok ng bar, Kuya E, nang nagulat ako nang hinalikan niya ako. Kuya E, nagulat din ako sa sarili ko pero hindi ko siya inawat at bagkus ay lumaban ako. Basta humantong kami sa loob ng isang malamig na lugar nung mga panahon na yon. At tuluyan na ngang may nangyari sa amin. Nung una, akala ko rin naman ay wala lang yon na ng mga nangyayari sa amin. Pero nakasanayan ko na. Minsan kapag walang tao kina Tony, sa kanila ako natutulog. Naging magkarelasyon kami, Kuya E, nang walang nakakaalam. Hanggang sa makagraduate rin at magkatrabaho kaming dalawa. Kuya E, maaga akong naulila. 2 years matapos akong makagraduate ay pumanaw ang aking ina at sinundan naman ang aking ama. Ulila ako pero hindi ko naramdaman yon dahil kay Tony at sa kanyang pamilya. Yes, Kuya E, tinanggap ako ng pamilya ni Tony. Tinuring bilang tunay na anak. For sure, hindi naman lingid sa kaalaman nila Kuya E that time na may relasyon kami ni Tony, pero hinayaan na lang nilang lahat. 2016, Kuya E, nang mag-decide si Tony na mangibang bansa para doon magtrabaho. Naging maayos siya doon, Kuya E, hanggang sa ako naman ang tinulungan niya. Taong 2018, ako naman ang sumunod sa kanya. Magkasama kami ng mga panahon na yun, kaya naman naging sandalan din namin ang isa't isa nang sumapit naman ang pandemya. Kuya E, last month lang ako umuwi ng Pinas habang sa December pa naman ang uwi ni Tony. Balak naming mamasyal sa hometown ng aking ama sa Indonesia by January. At sa mga magtatanong po, 18 years na po kaming dalawa ni Tony. Mapalad akong nakatagpo ng kaibigang mapagmahal at partner na maaasahan sa lahat ng bagay. Never kaming nagkaproblema ni Tony at alam kong kaming dalawa hanggang sa huli. Kaya naman nagpapasalamat ako kahit nawalan ako ng tunay na pamilya ay may tumanggap naman sa akin. Hanggang dito na lamang po. Ali, yun ang maganda, no? Yun yung maganda, alam mo sa sarili mo na hanggang sa huli. Diba? Kayo pa rin. At kayo pa rin. Parang simple lang yung love story nyo, pero syempre hindi simple yung inabot ng iyong pagmamahalan na 18 years na. No? Muli, maraming salamat sa iyo, Ali, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay
sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.